Praise God. Ayun po, tunay na-bless po tayo sa mabuting salita ng Diyos dahil ng ating Pastor Eli na kung saan dapat tayong magpasakop sa Holy Spirit. At yun po, hindi kompleto ang ating pakikinig. Hindi lamang sa pakikinig, kundi kailangan maisagawa natin yung mga salita ng Diyos na ating napakinggan. Ngayon po ay dadako naman tayo sa pagbibigay. Ayan po ang naka-display dyan, yung pinakapambagat, reaping what you sow. Sa Galatians 6 and 7 po. Galatians chapter 6, verse 7 to 10. Ang sabi po dyan, do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sow, that he will reap also reap. For who sow to his flesh will of the flesh will reap corruption, but who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Amen. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Sa 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are in the household of faith. Amen po. Hallelujah, Lord. Once again, Panginoon, salamat po, Panginoon Lord God, sa iyong banal na presensya, Panginoon Lord God, sa iyong patuloy na paggabay sa amin, Lord God. Salamat, Lord, sa pribilehiyo at pagkakataon, Lord, na kayo ginaling, Panginoon Lord God, upang ihayag, Panginoon Lord God, ang iyong salita sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, na ang iyong salita ay tumimo sa buhay at puso ng bawat isa amin kayo sa pamuhay, Lord. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Ayun, medyo nahirapan ako doon sa English. May Tagalog yata nito. Ayan, may Tagalog tayo dyan. Ang sabi sa Galatians chapter 6, verse 7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi nagpabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Napakalinaw po huwag tayong padaya. Ano po bang ibig sabihin yan? About giving. Huwag tayong padaya. Yung ibibigay natin kay Lord, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag pa tayong magpadaya sa natural na, yung sa real life, yung mga sale, yung mga gusto natin bilhin. Wow! Diba? Pero dapat, pagdating ng sahod mo, unahin mo na si Lord, yung about sa tithes natin. Ayun yung ginagawa ko naman. Sabi ni Jory, Kuya, magpadala ka na. Ang laki na ng palitan. 13, magkano ba? 15.50 na. Sabi ko, akala ko, mag-withdraw muna ako para kay Lord. Yun ang ginawa ko, akong ginawa. Pag out ko, mag-withdraw agad ako para kay Lord. Inunan ko si Lord. Kasi, pag inunan ko si Lord, siya nang bahala sa yung mga gusto mo sa buhay, yung mga pamilya mo, yung sales, pabibili mo rin. Pero, unahin, priority mo si Lord. Ayan ang ibig sabihin dyan. Kaya huwag kayong padaya, mga kapatid. Yung para kay Lord, yung tithes, alam na po natin yun, di ba? Mga Christian na tayo dito. Para kay Lord, separate na natin yun. Automatic yun. Kasi si Lord, hindi lang 10 yung binigay niya sa atin. Lahat ibinigay niya sa atin. Buhay natin, kanya buktong nana. Katumbas ba noon yung binigay natin 10? Diba? Napakalaki na binigay ni Lord. Kung bakit ka nabubuhay ngayon, bigayan ni Lord. Kaya hindi lang ikaw po yung katumbas na ibinigay ni Lord. Kaya kung ano mang inihasik mo, ano ibinigay mo, yun din ang aanihin mo. Halimbawa, isa kang magtatanim ng palay. Ano ba ang itatanim mo palay, di ba? Pwede ka ba magtanim ng 5 buti lang? Anong aanihin mo doon? Wala pa siguro, di ka baka 1 kilo, no? Kaya dapat, marami. Yung sa,
dapat kung magtanim tayo ay marami. Para marami din yung ating anihin. Amen po? At dumako na po tayo sa verse 8. Sapagkat ang nag-aasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang nag-aasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Napakaganda nitong sumunod nito. Ito yung sa 7. Deliver us from deception. Yun, huwag pa tayong madaya. Then ito naman yung sa chapter 8, ay verse 8, na kung magtatanim tayo kasama ang Espiritu. Ano po ba ito? God-leading Spirit. Kailangan, yung pagbibigay natin, may gabay ng Espiritu. Magkakaroon tayo ng Espiritu kasama natin, magiging effective yung pagkilos ng Espiritu sa buhay natin. Mas na tinanggap natin ang buong puso, si Jesus Christ, na ating Panginoon at tagapagligtas. At yun, pag magkaroon tayo ng leading ng Holy Spirit, alam natin yung Word of God. Magkakaroon tayo ng kaalaman, sabi nga ni Pastor Eli kanina, magkakaroon tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos. At alam natin yung tungkol sa giving, na hindi dapat natin kaligtaan yung sa tithes at maging sa offering. Beyond the tithes, meron tayo tinatawag na offering. At doon tayo, lubos na pinagpapala ng Panginoon. At yun, pag sabi nga doon sa Tagalog, sapagkat ang nag-aasik ng kanyang sariling laman ay sa laman nag-aani ng kasiraan. Yung pag sinatisfy natin yung sarili natin, sabi diyan, sariling laman, pag sinasatisfy natin yung sarili natin, hindi natin pinakikinggan yung salita ng Diyos, yung kung ano yung, hindi tayo nagiging obedient, nagiging resulta lang nito yung failure, yung pagkabigo, o yung halimbawa, may plano tayong negosyo. Imbis na unahin natin si Lord, inuna natin yung para sa negosyo. Alam nyo na, sinabi ng salita ng Diyos, kasiraan. So, malulugi lang. Pero pag inuna mo si Lord, before yung business na pinaplano, si Lord ang magtatatag ng iyong business. Siya ang papalago niya, papatibay, at yun, magiging matagumpay ka dyan. At yun, dumako tayo sa 9. Huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimano. Amen. Amen. Ibig sabihin, huwag tayong mapapagod. Ayan o. Kahit mabigat yung tinutulungan natin, huwag tayong mapagod. Di ba nakalagay dyan? Kahit alam mo, si Kuya Johan ang binubuhat mo, Kuya Johan, huwag tayong mapagod. Tibayan natin yung loob natin, kasama natin ang Diyos. Kung ano man mga kabigatan sa ating buhay, mga burdens natin, alalahanin mo lagi, nandyan ang Diyos na lagi nakagabay sa iyo, nakagabay sa atin. Amen po? Amen. Amen. At yung sa 9, ayan na nga po yung sa 9 pala. Dama na tayo sa 10, yung Tagalog. Ayan. Sabi sa 10, kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Ibig sabihin, we do good to others. Lahat ng kapwa natin, kahit kaaway natin, sinabi sa Biblia, mahalin natin ang ating kapwa, maging ating kaaway, pagdasal natin sila, to be blessed. At yun, sinabi doon na, may especially doon kasi ano ngayon, Pastor Appreciation Month, especially sa kasambahay sa pananampalataya. So lahat ng mga naririto, mga kapatid natin yan. Ang tatay natin dito, yung mga pastors. Kaya, alam nyo na, we do good this month para sa kanila. Kung mayroon kayong gustong i-regalo, ibigay, nandiyan sila handang handang tumanggap. Alam ko yan. Kaya, ayun, prepare natin yung para sa kanila. Kasi nalulubog si Lord na bine-bless din natin yung mga servant ni Lord. Amen po ba? Amen. Yun. Kompleto na. Huwag tayong mapapagod. Una, huwag tayong padadaya. Sabi nga,
lahat, huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Kailangan kasama natin, kuha natin yung Holy Spirit na siyang kikilos. Magpasakop tayo, sabi nga ng ating Pastor Eli, magpasakop tayo sa banal na Espiritu. Kasi hindi natin ito magagawa, yung pagbibigay. Unang-una, nag-struggle ako dito. Bakit ako magbibigay na ikaw po? Wala na akong pagpadala. Babawasan ko pa yun noong una. Hindi ko pa natututunan ito. Pero itinuro to, pinag-pray ko to by the Holy Spirit. Ngayon, willingly, cheerfully, binibigay ko to sa ating Panginoon. Kaya sana lahat matutunan ito kasi ito talaga ang way kung paano tayo i-bless ni Lord. Amen po ba? Amen. Ayan, napakaganda ng picture natin yan. Ayan yung mga kasama natin sa TCFIM. I-bless natin sila kung may pagkakataon ka. Kasi, manulungkot ka pag, halimbawa, si Kuya Ruel nakauwi na, hindi mo man lang nabigyan ng medyas na bago o kaya chocolate. Ay sayang kung magkasama kami. Hindi ko man lang siya nabigyan. Magkakaroon ka ng regret. Kaya habang may pagkakataon, andyan yung mga pastor natin, i-bless natin sila. Amen po? Amen. Amen. At sana may natutunan kayo sa paalala ng Diyos about giving na the more you give, the more you will be blessed than to receive. Mas pinagpapala yung bibigay kayo sa tumatanggap. Amen po? Yun lang ang salita ng Diyos sa araw nito. Thank you Lord once again. Kayo po ang aming great provider ng bawat isa, Panginoon God. Hindi nyo kami pinagkukulang, Panginoon God. Salamat, Panginoon God, sa iyong salita sa araw nito, Panginoon God. Nawa ito'y tumatak sa puso ng bawat isa na kami magbibigay na namumula sa iyong puso at sa iyong gabay kami magbabasakot. Tayo na po yung magbigay. Amen. Ayun, may pianist na tayo. Nagpapasalamat, Lord, at buong puso, Panginoon God, sa iyong patuloy na paghari sa aming buhay, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Lord, sa iyong patuloy na pagpuprovide, Panginoon Lord God, ng lahat ng aming pangangailangan, Lord, sa pamamagitan ng iyong bugtong na ng Jesus, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Lord, sa mga kapatiran, Lord, nagbigay ng oras, Panginoon Lord God, upang kayo papurihan, Panginoon Lord God, pasalamatan, Lord, sa lahat ng iyong biyaya sa aming buhay, Lord. Salamat, Lord, at hindi nyo kami pinagkukulang, Lord. Maging ang aming mga mahal sa buhay, Lord. Maging sa aming health, Panginoon Lord God. Spiritual life, Panginoon Lord God. Kayo ang patuloy na gumagabay sa amin, Lord. Pang mawalay sa inyo, Panginoon Lord God. Lord, I pray, Panginoon Lord God, na patuloy niyo pagpalain ang buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God. Ang kumpanya ng bawat isa, Panginoon Lord God, you will bless, Panginoon Lord God, upang patuloy na maging daluyan ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon God. Patuloy na kami bigyan ng puso, Panginoon God,
na mapagbigay, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon Lord God, sa lahat, Panginoon. I pray, Panginoon Lord God, ang nalikom na sa labing ito, Panginoon Lord God, ibiyayang ito, magamit, Lord, sa pagpapalawak ng iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon Lord God. Lord, salamat po muli sa iyong mataas na papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong buntong na anak na si Jesus. Amen. Amen.